Hello guys! Ayan, nakita nyo to, ito ay mais, white corn. So, ngayon ay maglubo kami. Ayan, ito yung paraan ng paglubo namin para mabilis. Ito yung pinaka-banding namin dito sa bahay, ang lubo ng mais. Ayan. Itong mais na to ay white corn. Masarap ito ipagiling. Ito yung ginagawang bigas. Guys, maglubo ko yung mais. Ako pa na ako si Vilma. O, G. Ano ko ang dala na ako. Ito tayo mais, oh. Yan namin merienda. Namin kamote. 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 Namin kaayo. Kaayo hindi ay. Ano kaayo, oh? Ito sa amin, pwede rin naman na ipagiling na yung paglubo ng mais. Pwede naman din yan na doon na sa machine. Pero kami, parang ginagawa lang naming libangan itong paglubo ng mais. So habang kwentuhan at yan may merienda. Operation Lubo. Nanay ko. Vilma. Lubo kami kasi wala kaming bigas. Yan. Mahal na ka? Ulit yung sokot. Ito naman ay yellow corn. So, dalawang klase yung aming mais dito, yung white corn at saka yellow corn. Yung white corn, masarap talaga yung gawing bigas. So, itong yellow corn naman, kadalasan dito talaga, binibenta na lang namin siya ng buo, hindi na namin siya pinapagiling. So, ayan, operation lubo pa rin dito sa amin. May mga bisitang dumating, magchika-chika. Ayan, pati kaklase ng aking pamangkin. Ayan, nakilubo na rin sila. So, ganun ang libangan dito ba habang chika-chika. Ayan, lubo-lubo. Ayan, pati mga estudyante nakilubo na rin. So, hindi naman namamalayan siya. Basta nakalatag lang siya dyan kung sinong pupunta dito sa bahay. Ayan.
tulong silang maglubo. Ayan, pati mga estudyante, ayan, i-enjoy din sila habang chika-chika lang, lubo-lubo. Nakakarami rin kami. So, mabilis lang naman talaga maglubo ng mais. Ayun na lang na ay Lalo na pag marami, hindi naman talaga siya namamalaya. Enjoy lang, chika-chika lang. Pero yung kamay, ayan, gumagalaw. Tuloy-tuloy sa paglubo ng mais. Ganyan lang ang buhay dito sa amin. Bitaw. So, ganito na siya. Tapos na. Nahimay na lahat. Nalubo na siya. Kaya, ngayon naman, bilad. So, ito napakarami talaga. Napakarami nito. Ito namang paglubo na nito. So, meron talagang kaming binayaran na ng mga tao na maglubo lang. Kasi, hindi na po kasi talaga basta konting mais to. Napakarami. So, nakita ninyo yan guys. So, ganun ang proseso ng mais, tanim, harvest, lubo, ngayon naman bilad. So, swerte naman yung dito sa amin, maganda yung pagbibilaran kasi sementado na yung aming kalsada. Kaya ayan, ginagawa naming bilaran ngayon ng mais. Kaya ayan, punong-puno siya. So, marami naman din kami dyan, tulong-tulong at syempre, tulong-tulungan. Nanggugulo pa rin kasi nagbablog, ayan. So, ako panggulo lang dito. Pero syempre, nakakatulong din naman, syempre, no. Ayan. So, ayan, bilad. Yan ang bahay ng kapatid ko. So, napakarami. Ilang sako kasi ito. Then mamaya pag ano na yan, tuyo na. So ayan yung bahay ko, ginawang bilaran yung buhos ng bahay ko. Ayan, kasi kasalukuyan pa lang ginagawa yung bahay ko. So ayan, tulong-tulong kami, pati mga kapitbahay nakikitulong. So ayan, ayan ang inyong lola. So ngayon hapon na siya. So liligpitin na naman siya. Itong mais na to, tuyo na to. Tuyong-tuyo na siya kasi ang mais binibilad yan 2 to 3 days. So ito sakto pangatlong araw na ito, kaya tuyong-tuyo na to, diretso na ito sa pagbebentahan. So ready na ito na ibenta kasi tuyo na. So yung nanay ko napakasipag. So tulong-tulong marami at meron naman dyan na talagang binabayaran din namin yung iba na tumutulong. So, ito ay mais ito ng aking kapatid na si Virgie. Pero ang namamahala dito sa pagsasaka, ang kanyang asawa na si Robert. Shout out Robert Atoy, asawa ni Virgie. So, siya ang namamahala sa bukid kasi ang aking kapatid na si Virgie ay nasa Hong Kong. So, ayan. Napakaraming yan. Ayan. So, syempre ako, ayan, tulong-tulong din. Napakaraming mais. So, ang mais dito sa amin sa Davao, isa siya sa pinaka main product namin dito, yung mais. Kasi dito sa amin, sa lugar namin, ang lupa kasi namin hindi siya patag. More on, siya, parang bundok, bakilit. Dito sa amin yung magtanim ng palay kasi wala masyadong patag na lugar dito sa amin. Kaya ang more on talaga ang product namin dito is gulay, then mais. Gulay, napakaraming gulay dito sa amin. So isa kami sa mga supplier sa city ng gulay. Malakas ang gulay dito sa lugar namin kasi maganda yung lupa pa dito, then malamig yung lugar. So ayan guys, nakita ninyo ang sipag-sipag ko na sinasako na kasi idiretso na yan siya sa ibebenta na siya ng kilo-kilo. Itong mais na to, hindi namin siya ipapagiling, hindi namin siya gagawing bigas kasi sobrang dami naman, kunti-kunti lang naman yung
bigas, yung puti yung pinapagiling namin para mas, yung puti kasi mas malambot yun. So karamihan kasi dito sa amin, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bukid, ang gusto kasi nilang pagkain, mais talaga, ayaw nila ng palay. Kasi madali daw nakakagutom yung palay, kaya mas okay sa kanila ang mais talaga. So ayun na guys, sinasako na, ang dami. Yung laman ng sako na yan kasi na ano pa nila, binabayo pa talaga nila para siksik na siksik. Ang isang sako na yan, isang feeds na yan, umaabot ng 100 kilos. So then, ayan, ready na siya. I-deliver na siya doon sa pagbibentahan. Kaya tulong-tulong din. Ayan, bayaw ko, pamangkin ko. So, kami-kami rin, tulong-tulong lang din. Buti nga ngayon kasi ang way of transportation dito, ayan, motor na talaga. So nilagyan na lang nila ng ganyan. Ang tawag na nila dito ay pako-pako. Kasi parang may pako. Ang pako sa Bisaya, di ba? Parang pakpak. So yan, pako-pako ang tawag nila dyan. Then yung mga motor nila dito is barako. So malalakas talaga. So yun yung ginagamit nila for deliver. Ayan. So ayan. Balik-balikan na lang, deliver na yan, diretso na yan, ipapakilo. So ganyan, sinisiksik pa talaga nila para yung bigat ng isang sako umaabot ng 100 kilos. Yung isang sako na yan umaabot ng 100 kilos yan. Ayan, sinisiksik talaga. So ilang sako ang nabuo dyan? Parang 10 siguro. Ilang sako yan, napakarami. So ganun po ka yung proseso ng mais, from lubo-lubo, bilad, then deliver na. Mabot ng ilang kilo yun. Basta ang pinagbentahan nila sa mais na yan ay umabot ng almost 15,000. So nahalin ang mais, halagang 15,000 yung pinagbentahan ng mais na yun. So masaya para sa mga magsasaka na makabenta ng ganun kalaki. Manghirap pero nagbunga. So sa mais wala naman masyadong failure, basta lang yung maintenance niya, fertilizer at spray para walang insekto. Thank you for watching guys. Ayan, abangan nyo pa ang aking buhay bukid dito sa Buda, Davao. So ini-enjoy ko po talaga ang buhay bukid ko ngayon. So marami pa akong ipakita sa inyo. Bye for now. Bye bye. Thank you.